Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pagkwentuhan po natin itong naging nangyari po sa budget deliberation po ng Office of the Vice President ni VP Inday Sara at yung mga kongresista. Kasi sinasabi nila na maraming sasabi na nag-attitude daw or tagang lumabas daw yung tunay na ugali daw ni VP Sara. So, kumbaga parang sinasabi nila na ganitong klase bang government official meron tayo. So, ganyan ba yung parang pinalalabas nila na ganyang klaseng tao ba yung pwede nating gawing presidente or yung vice presidente natin, ganito yung ugali. Hindi nila nakikita, kumbaga parang ang tinitingnan side lang nila yung vice president. Pero hindi nila iniisip, hindi man lang nila tinatanong sa sarili nila, bakit ganon yung naging ugali or bakit ganon yung naging asal ni BP Sara. So sinasabi lang nila dito, parang ganito lang, 'di ba? Bago mo tingnan yung ugali ng isang tao, tingnan mo rin muna yung ugali mo. So ang nangyari kasi dito, kung ano yung ipinakita kay BP Sara, ibinalik niya lang dito sa mga kongresista na to. So ito yung pag-uusapan natin ngayon kaya hindi ka pa nakasubscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong clip na to mula po sa kay DJ Chacha at kay Sir Ted Pilot. Kasi maganda yung naging punto nila rito eh. Kasi kahit doon kay Marcoleta, kay Congressman Marcoleta, sinasabi niya rin 'di ba na may tradisyon ang Kongreso na pagdating ng budget deliberation, specifically sa presidente at sa vice president dahil sila yung highest official po ng ating bansa. So, hindi na pinahihirapan. Inaaprobahan na kagad yung budget po nila. Pero ngayon lang daw nangyari ito na kung saan talagang binusisi ng todo na nagkaroon pa ng sinasabi natin na talagang nagkabastusan pa sa Kongreso dahil kung ano lang kung ano yung mga kumbaga parang iniipit nila ng todo si BP Sara dahil ang issue nila is yung confidential funds na gusto nilang malaman kung saan ginamit ng Vice President natin yung confidential funds kasi kumbaga naubos niya o nagastos niya sa loob lang ng I think 15 or 12 days lang naubos or nagastos yung budget na yun. So, hindi nila matanggap o hindi maarok ng kanilang pag-iisip kung bakit nagastos yun ng ganung kabilis. Pero, hindi nila naisip na kaya nga 'di ba confidential. Bakit may paliliwanag kung confidential nga? So, naglabas kasi ng report yung COA dahil nga pinilit na binraso ng mga kongresista na maglabas ng report yung COA. So, nalaman na doon kung saan ginamit ng Vice President yung confidential funds niya. At nalaman din meron palang notice of disallowance. So ano ba yung notice of disallowance na yun? Na sinasabi ng COA na hindi naman totaling mali. Kumbaga meron lang kulang na mga requirements para sa liquidation. So may mga part doon na hindi siguro naisasubmit pa yung requirements dahil nga confidential yun eh. So mostly pagka yung confidential wala namang resibo. More on certification tsaka justification lang siguro. Baka lang doon may kulang si BP Sara. Siyempre, mayor siya. Noong time na yun, meron siyang confidential funds doon. Siyempre, iba naman yung confidential funds din ng vice presidente dahil siyempre national yon, local lang naman yung mayor. So, baka lang may mga na-miss out lang doon si Vice President na inaayos na ngayon, naka-appeal na yan sa korte. Kaya hindi niya sinasagot yung mga tanong nitong mga kongresista dahil nga nasa korte na eh. Siyempre, abogado ka, alam mong nasa korte yan, hindi mo na pwedeng pag-usapan yan. Pwede ka kasing masubjudice, ang alam ko pag gano'n pwede ka masubjudice dahil hindi mo pwedeng pag-usapan yan dahil naka-appeal, baka pwedeng maka-apekto doon sa inaapila mong
dun sa disallowance na yun. So, kaya hindi niya pinaliwanag. So, ito, pakinggan po natin itong paliwanag ni DJ Chacha. Yung mga napansin niya dun sa budget deliberation na yan. Ako iba naman ang napansin ko. Di ba sabi ko tagal mo na nagko-cover ng mga hearings na ganyan pagdating sa budget? Nagtataka kasi ang ilan bakit daw ganun ang pangalawang pangulo. Kung ba't daw hindi sumasagot. Sa mga nagdaang pagdinig sa budget, hindi ako masyado nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung bakit, pero for sure masasagot ninyo. Nasanay din kasi yung iba na nagkakaroon sila ng free pass pagka kaalyado. Tama, mali. So dapat kaalyado o hindi, ganyan ang pag-usisi. Hindi pwedeng sa porke wala ng unity sa kanya lang. Di ba? Kaya di sumasagot eh. Kaya So, ang ganda ng punto ni DJ Chacha rito. Dahil nga, kung mapapansin nyo nga, tama nga naman, nung parte pa ng gabinete, part ng Uniteam pa, si BP Sara, DepEd Secretary pa siya, mabilis na naipasa yung mga budget niya sa loob ng 2 taon. Diba? Ang bilis na na-transfer ng confidential funds. Tandaan nyo, yung confidential funds niya na hinahanap o tinatanong itong mga kongresistan to, galing to sa Office of the President, transfer lang sa Office of the Vice President. Kaya nga sabi nila, trap yun eh. So, siguro, dahil nga sa malaki yung pagtitiwala ni BP Sara, dahil nga sa Uniteam sila, sa mga, siyempre, naipangako sa kanya, di ba? So, buo yung tiwala niya na hindi siya tatraidorin ng magkapatid. Pero yun nga, nahulog siya sa trap, sa patibong, tinanggap niya yung confidential funds na galing kay Bongbong Marcos. At yun ngayon yung kumbaga dun dinudurog si Vice President itong mga aktivistang kongresista, ng mga sip-sip kay Tambi. So, dun siya pinupuruhan. So, dahil nga hindi na siya ngayon part, yung sabi nga ni DJ Chacha, porkit ba hindi na siya parte ngayon ng gabinete, hindi, kumbaga, binubusis siya ng todo. Pero kapag ito gabinete ni Bongbong Marcos, kapartido, nakakalusot na lang kagad. Isang example dyan, yung budget ng DPWH. Ang hinihinging budget is nasa 800 million plus nanghingi sila ng additional na additional 100 million para sa dredging daw ng ilog. So, umabot ng almost 900 million pesos ang budget na hinihingi ng DPWH na pumalpak sa kanilang flood control project, and yet, nanghingi pa ng dagdag na budget, kaya umabot ng almost 900 billion. So, ganun kalaki yung hinihinging budget ng DPWH, pero nakalusot kagad sa isang largahan lang. Isipin nyo, 900 billion nakalusot kagad sa mga aktivistang kongresista, sa mga bata ni Tambi. So, dahil kaalyado yun ng Marcos, dahil ang gabinete niya, nakalusot kagad. Pero dahil si BP Sara, hindi na parte ng gabinete, hindi na parte ng Uniteam, 2 billion ang hinihingi niyang pondo, meron pang second round. So, meron pang nagsasabi na plano pang araw siyang bigyan ng zero budget. At may gusto pa, sumisigaw pa na impeach daw si BP Sara kasi impeachable offense daw yung paggasta niya ng mali dun sa confidential funds. Diba? So, nakikita niyo yung punto ni DJ Chacha doon na bakit ganun? Na kapag hindi ka alyado, kailangan yung gisahin ng todo. Diba dapat sana all, lahat ng ahensya, lalo na kung mga ganyang mga sablay, yung mga project tulad ng DPWH, yun dapat ang busisiin nyo ng todo. Kasi ang laki ng hinihinging budget, 900 billion, inaprubahan nyo kagad. Samantalang kay BP Sara, 2 billion lang ang kanyang proposed budget, pero lintik kung makabusisi at to the point na halos parang gusto nyo pang bastusin o talagang nababastos nyo na yung Vice Presidente na hindi nyo naisip na second highest official po ng gobyerno natin, second to the President, binabastos nyo ng ganyan. 32 million Filipino people ang nagbumoto sa kanya para maging Vice Presidente, and yet binabastos po ng mga kongresista, lalong-lalo na
Sabi nga ni VP Sara, yung isa nga doon, convicted ng child abuse, hindi niya maintindihan bakit nakaupo pa bilang kongresista at may plano pang tumakbo sa pagiging senador. At yung mga bata ni Tambi, yung mga sipsip, talagang, kumbaga, iisa yung tono ng kanta nila. Ano yun? Stick to the plan daw na, kumbaga, puruhan doon sa confidential funds. Tatarayin kayo nagsusungit. Sinanay ninyo. Kasalanan nyo. Diba? For the past years? Ako nga tingin ko kung bakit ito, with all due respect, si Representative Stella Kimbo, medyo kabado kahapon, medyo may nervyos, walang authority, parang walang control sa session na nangyayari. Kasi kung matatandaan natin, inilabas noon ng Rappler September 19, 2023. Isa, si Stella Kimbo, di ba? Sa nagtanggol sa confidential funds ng ikalawang. Isa pa yan, di ba? Etong si Kimbo na siya yung naging sponsor ng confidential funds ni VP Sara. And yet parang tinrider din niya rito si VP Sara dahil siya rin yung naglabas ng parang sinasabi niya in-expose daw nito ni Stella Kimbo na nagamit daw yung budget ng confidential funds sa loob lang ng 11 days na ubos ni VP Sara. So binigyan niya ng hindi maganda interpretasyon doon sa pagkaagastos. So parang ang dating dito, tinrider nito ni Stella Kimbo. Etong alam ko, kongresista to ng Marikina. So mga taga Marikina, shout out po sa inyo. Ito po yung inyong kongresista, si Stella Kimbo, na dati pong naging sponsor ng budget po ng Vice President Sara Duterte. And then siya rin po yung naglaglag kay VP Sara doon sa confidential funds. Na ito ngayon, siya ngayon yung nagsisiwalat. So parang ang dating dito kasi, di ba, pinagkatiwalaan siya, bigyan ng mga impormasyon. Tapos ngayon, siya ngayon yung bumabanat. So ibig sabihin dito, kung naman yung mga sikreto na hindi dapat, kumbaga between sa kanilang dalawa lang dapat ni VP Sara, kumbaga dito nilalabas niya. So mahirap maging kaibigan to. Kapag nag-away kayo dito, gagamitin niya sa inyo yung kung ano man yung nalalaman niya sa iyo, yung mga sikreto mo na nasabi mo sa kanya, malamang ibo-brought out niya at gagamitin sa iyo yan. So parang ganun yung ibig sabihin dito ni DJ Chacha. Siya yung dati nag-sponsor, tumulong kay VP Sara para sa pag-depend dun sa confidential fund. And yet, siya rin yung naglaglag, siya rin yung nagbigay ng hindi magandang interpretasyon doon sa confidential funds. Kaya tapos siya pa ngayon yung umupo na magiging parang chairman doon sa budget deliberation na wala siyang control, na hinayaan niya lang na magkasagutan, maunang mambastos yung convicted ng child abuse na kongresista na hinalin tulad si VP Sara sa puset. Tapos sasabihin nila dahil nag-retaliate si VP Sara, siya naman yung nagbalik ng banat doon sa kongresistang convicted ng child abuse. Palalabasin nyo ngayon si VP Sara yung masama yung ugali. Di ba? Napakawalang buto. Sabi nga rito ni DJ Chacha, walang control. So, ibig sabihin, mahinang klase. Hindi niya kayang kontrolin yung committee pinipilit niyang hawakan. So siguro naisip niya, teka, saan ako lulugar dito? Pero sabi naman ng iba, eto na siguro, parang siguro baka nagising siya. Pero hindi ba si Congresswoman Stella Kimbo rin ang naglahad in open public session naman na naubos o ginasta in 11 days ang halagang 150 million o 25 million siya nga din. Yes. Kaya po kahapon ko napanood yun ang buo yung hearing, naging emotional pa siya sa dulong parte, sa halos patapos lahat na wala na pong unity. Alright, so ilatag natin po ito sa, kumbaga, sa perspective na how do you call that, na impartial, okay? So si VP Sara, sa akin lang pong karanasan, ang kauna-unahang Vice Presidente na dumadaan sa ganitong uri ng pagkilatis ng Kamara. Kasi po, correct. Siya lang yung kauna ng presidente na dumaan sa ganitong, kumbaga, dumaan ng butas ng karayom yung budget niya. Sa mga past na vice president, inaaprubahan kagad. Dahil nga sa out of courtesy, dahil second highest official natin eh. Di ba? Second highest official yan. Tapos pinadadaan sa butas ng karayom. Even dun sa Senado, na kahit si Hontiveros, di ba, hindi nakaligtas nga kay VP Sara. Dahil ano bang punto rin ni Hontiveros doon?
confidential funds din. Wala silang makitang ibang pwedeng ibang ibutas kay VP Sara kundi confidential funds. Pero doon nakalusot din kasi nga lahat ng nakaupang senador nung budget deliberation sa Senado inaprubahan din yung budget ni VP Sara. 'Di ba? Sinabi pa nga ni Cayetano, Alan Peter Cayetano, na kung meron pa nga daw gustong idagdag na budget si VP Sara, kumbaga baka meron pa siyang ibang programa pang pwede idagdag do sa opisina niya, magsabi lang at aaprubahan nga ng Senado. So doon nakikita natin out of courtesy sinusunod pa rin ng Senado yung tradisyon. Pero dito sa Kongreso, sa Kamara, hindi. Pinadaan nila sa butas ng karay. Hindi natin alam, sabi nila utos daw to ni Tambi. Siyempre si Tambi kasi may planong maging presidente. Kung hindi man prime minister. So, kung presidente, so medyo malabo siyang manalo dahil dulo lagi siya. Baka halos wala pa nga 1% yung nakukuha niyang percentage kung sakasakaling tatakbo siyang presidente. So, pinakakulelat. So, ang ginagawa ngayon nila Tambi, ito, sinisira yung kredibilidad ni VP Sara. At ang utos siguro, dahil sabi ni Stella Kimbo, stick to the plan. Ano yung plano nila? Banatan ng banatan yung confidential funds, pasamain yung mga Duterte. Andyan pa yung Quad Committee na ang halatang-halata naman na binuo yung committee na yon para pagtagpi-tagpiin yung mga issue at ibabato kay Pangulong Duterte. So since Duterte, ang former president, Duterte yung vice president, ngayon yun yung pinaka-target nila kasi yan yung mga malalaking threat sa kanila para hindi matuloy yung mga plano nila. Reference sa posisyon, sa lahat po ng aking na-cover at nakilalang mga vice presidente, token hearing lang yan Minsan nga po matagal na yung 30 minutes, 15 minutes. Opo, yan ay agad pong pinalulusot. Para hunong... Di ba? Dapat yan pinalulusot na kagad. Sa tagal-tagal na ni Ted Filon na journalist. Di ba? Siya mismo, nawi-witness niya. Saksing buhay siya. Maliban doon kila Marcoleta, na matagal na rin kongresista, sinasabi nga daw niya, 18 years na siyang kongresista or kumbaga matatapos na yung termino niya bilang congressman. Never nangyari na hindi inaprubahan kagad yung budget. So pinatotohanan dito ni Ted Filon na totoo yung sinasabi ni Congressman Marcoleta na talagang hindi na binubusisi. Hindi na tumatagal yung deliberation, inaaprobahan kagad yung budget. So first time lang nangyari to na ang vice presidente talagang kumbaga ginipit ng todo nitong mga bata ni Tambi tsaka ng mga kongresistang aktivista. Unang hearing, di ba? Okay, nataon naman kasi may basics, kasi may disallowance issue Alright? So yung po ang pinakaharap ni VP Sara, hindi na ito pangkaraniwan lamang na walang issue dapat na ipukol kasi may basis. And dito ho naman mga kapatid, kapuri-puri na panoorin natin na umaandar ang check and balance. Very clear. Because sabi nga nung isang kongresista na babae, public office is a public trust. Right? Klaro ho naman yan So dito ho mga kapatid, hinahangaan natin na pinaiiral ng Kongreso ang wisdom, ang spirit, ang intent kung bakit po ito ang disenyo ng ating demokrasya. Diba? Ang mga estado, alright? Ang ating pong tatlong sangay. Yan po ang purpose niyan check and balance. Kaya kahapon po, nagagalap tayo panoorin. Bagamat meron pong mga pagkukulang ang presiding officer, siguro may mga ganung usapin, pero klaro po kahapon, yan ang Congress. Diba? Ginagawa mo ang tungkulin mo para tanungin ang isang government agency, ang head of agency, dito sa mga sinasabing, sabi nga 2019 klaro naman yung sulat. Magmula 2019 hanggang present, ang maaari namin busisiin. Klaro po yun sa advice nga ng komite. Okay, so klaro po yun na tayo po'y dapat tumangkilik dito sa usapin po na ito ay bahagi ng demokrasya. Yun lang, ang akin lang dito, sana all. Yes. Sana all. Sana all. Diba? Kung binubusisi nyo yung confidential funds si VP Sara, yung paghingi niya ng budget, sana ganun din sa lahat ng agency. Busisiin nyo rin ng todo at hindi ibigay kagad. Tulad na sa DPWH, 900 billion pesos ang hinihingi nila, pero sablay yung kailang flood control project. Inaprubahan nyo kagad. Yung presidente, merong confidential funds, pero bakit hindi nabubusisi? Tanging si Vice President lang. Kaya andun yung hindi mo maiwasan na talagang mayroong politika
dito sa nangyaring budget deliberation ni VP Sara. Ngayon, hindi rin nila kasi kinukuha yung konteksto bakit hindi sinasagot ni VP Sara yung tanong nitong mga kongresista. Kasi nga, nasa korte na inapila na nga nila So, pinag-uusapan na sa korte, kumbaga, pinaliliwanag na nila doon. So, antayin na lang muna nila yung magiging report ng COA kung ano yung magiging desisyon ng korte. Ang nangyayari kasi dito, gusto kagad nila is para ma-preempt yung yung ginagawang pang-appeal ng Vice President. Meron pa nga sinasabi dito na pinalalabas nila na hinaharang daw ng opisina ni VP Sara yung report ng COA. So, ba't naman gagawin ni VP Sara yun? Nahaharangin niya kung ramdam naman niya na makukuha naman itong mga kongresista yung gusto nilang mahingi sa COA. Dahil siyempre, iipitin din naman nilang kasi yung COA, hihingi rin ng budget yan sa Kongreso. So, pag hindi nila ibibigay yung kanilang hinihingi nitong mga aktivistang kongresista, ng mga bata ni Tambi, iipitin yung budget nila. So, no choice sila. Ibibigay nila yung report. Kasi ganyan mag-power trip itong mga kongresistang mga aktivista na may kasamang guilty ng child abuse at mga sip-sip kay Tambi na gusto nila pinaluluhod nila yung mga namumuno sa mga departamento dahil yun yung pagkakataon na nagagamit nila yung kapangyarihan nila kasi hawak nila yung budget Siyempre, itong mga agency na to, no choice sila. Paano nila mapapatupad yung project nila? Paano nila mabibigay yung sweldo ng mga tao nila kung wala silang budget? Kaya lulunukin na lang nila yung mga patama ng mga pang-power trip ng mga kongresista. Lalo na yung DPWH, di ba? Okay lang na yan, bastusin yan ng mga kongresista. Makarinig sila na hindi maganda. Okay lang yan, tatanggapin nila. Ang ending, aprobahan din naman yung budget nila, hindi kumita rin sila. So, wala silang pakialam kung ano sabihin nyo. At least sila, pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila, kumita na sila. So, dito ho, kung ganyan kayo kubilatis sa budget po ng isang ahensya, paano yung iba? Although, maaari sabihin, kasi wala namang humingi pa ng audit report ng Confidential Intelligence Fund ng Presidente o kaya po ng DOJ o ng sino man pong merong CIF. So siguro, hingi din kayo ng kopya. At kung meron din pong disallowance, ilantad din po ninyo. Lahat ng ahensyang diba? Tulad niyan, kini-question nila dahil ngalaman nila may notice of disallowance si VP Sara doon sa COA dahil na hiningi nila sa COA Sana all, sabi nga ni Sir Ted Pailo, di lahat ng agency na merong confidential funds, tanungin nyo yung COA, brasuhin nyo na maglabas ng report. Diba? Para malaman, may itemized din kung saan ginagamit. At the same time, dapat itong mga kongresista, i-itemize din nila yung kanilang gastos kung saan nila ginagamit yung kanilang mga budget. Ang hirap kasi dito sa mga kongresistang to, yung kanilang pagsasubmit sa COA ng kanilang mga pinagkagastos ng kanilang budget, nasa sistema ng liquidation by certification lang. Gagawa lang sila ng sulat na halimbawa ganito, ako, si Kurikong Party List, representative, halimbawa ako, si Representative Makapili ng Kurikong Party List, certify that the amount of 1 billion budget of my office has been used to my public, for being public servant, may service ng ganto-ganto. I really certified this true and correct. Pirma. Okay na. Hindi na bubusisiin yun. Hindi naka-itemize kung saan ginagamit. Diba? Sana patas. Kung hindi sila, kumbaga sila nabubusisi nila yung budget ng mga ahensya, ng gobyerno, ng vice presidente, sana rin merong agencies o government body na dapat bumubusisi. Kasi dapat talaga COA yung magbubusisi ng budget ng mga kongresista. Kaso dahil nga sa ginawang batas ng mga tulongges na to, nangyari, hindi na sila ma-audit ng COA, tinanggalan sila ng ngipin. At pinayaan na lang maging liquidation by certification. Kaya, kumbaga parang ano lang dito, nagiging saraswela na lang yung budget deliberation na yan.
na kapag yan kapartido ng gobyerno, ng administrasyon, huwag mo na i-expect na hindi nila makukuha yung budget. Expect mo na lang kapag hindi nila kaalyado, yun ang pahihirapan para hindi magkaroon ng budget. To the point na, yun nga, gusto nilang bigyan ng zero budget yung Office of the Vice President at gusto pa nilang ipa-impeach si VP Sara. Ganyan po, kumbaga kabulok, ganyan po karumi yung politika sa Pilipinas. So, abangan natin. Meron pang second round yung budget deliberation ng OVP. So, tingnan natin kung anong mangyari. Kung ito ba si VP Sara ay aatin pa kasi sinasabi nila mukhang baka hindi na raw umatin. Parang hayaan na lang ni VP Sara kung ibibigay yung budget o hindi. Kasi ang alam ko, ang mangyayari nito, ang magiging sponsor ng kanyang opisina, isa rin sa mga kongresistang sinasabi nila bata rin daw to ni Tambi. Kaya medyo nag-aalangan ang opisina ni VP Sara na makipag-coordinate doon kasi parang ang hirap magbigay ng report na hindi naman confidential pero parang ang hirap lang magbigay ka ng tiwala na kung ano yung magiging diskarte mo doon sa taong hindi mo naman kumbaga yung tiwala mo hindi ganun ka alam mong may issue. So pwedeng gamitin sa iyo yung mga isasabihin mo mga diskarte kung paano mo i-depend yung budget mo. Lalo na yun, yung kongresista na yun, sinasabi, bata rin daw ni Speaker Romualdez. So, hindi natin alam kung ano yung magiging kahinatnan ng budget ni VP Sara. So, yun ang aabangan natin. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.